Update po tayo sa press conference ng Department of Justice tungkol sa arrest warrant umano ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. At may ulat on the spot mula po roon si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sinabi rin ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap at nakikitang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Padillon, kung meron mang warrant ay magpo-comply ang gobyerno. Matatandaan nitong weekend ay inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na nagpalabas na ng warrant ang ICC. Paliwanag ni Chief State Counsel Dennis Chan, sa ilalim ng batas may dalawang option ang pamahalaan at ito ay extradition at surrender. Aniya mas mabilis ang proseso ng pag-surrender kay De La Rosa kung sakali. So extradition daw kasi ay kailangan dumaan pa sa korte. Meron ding question kung pwede ba ang extradition gayong hindi naman bansa ang ICC. Wala din naman daw treaty ang Pilipinas at ICC kaugnay sa extradition. Nabanggit din ng DOJ na merong nakabimbing kaso sa Korte Suprema na kumu-question sa legalidad ng pag-surrender kay Duterte sa ICC na nauna nang nangyari. Maaari daw nilang hintayin ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay dito. At kung sakaling ibang paraan daw ang gagamitin nila kay De La Rosa, ay hindi rin daw nangangahulugan na mali ang ginawa noon ng gobyerno na pag-surrender kay Duterte. Meron din daw tinatawag ko na principle or of reciprocity kung saan inaasahan na tumanim ang isang bansa sa hiling ng isa pa o kaya ay ng ICC. So yan muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula dito sa DOJ. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ayan po, mga babayan, dalawa. Dalawa po ang pagpipilian ng gobyerno para maipadala ito si Bato de la Rosa sa ICC. Kung hindi raw extradition, surrender. Sa bagay, kasi ang extradition, mga babayan, dadaan pa po yan sa korte. Totoo naman yun. Pero ang pag-surrender po, mga babayan, ay napakadali. Diba? Dadakpin lang si Bato, tapos, isusurrender na sa ICC. O de, tapos agad, wala nang tanong-tanong, wala nang cheche-bureche, magkikita agad po sila ni PRRD sa ICC. Di ba? Napakaganda ng, hindi lang napakaganda, napakabilis pa. Ang tanong na lang natin dito, kasi hindi pa naman kumpirmado, sinasabi ng DOJ, wala pang kumpirmasyon, sinasabi rin ng ICC, hindi nila makumpirma. Pero ito na lang ang isipin ninyo. Sinasabi ni A.S. Bersamin na baka hindi dumaan sa Interpol ang arrest warrant laban dito kay Bato de la Rosa. So, sa ganung isipin na yan, mga kababayan, isa po ang aking matitiyak. Anuman po ang mga nangyari dyan, totoo man yan o hindi, yung, wait lang. Okay na ba? Ayan. Totoo man yan ang arrest warrant o hindi, natitiyak po natin na si Bato de la Rosa ay hindi na po ito lalabas. Bakit? Ganito lang yan. Si Bato de la Rosa po ay dating PNP. Alam na alam po niya ang mga ganyan drama. Ano bang drama? Kasi mga kababayan, ganito po yun. Ang isang warrant tapos malaking tao ang dadakpin, hindi dapat pinapublish yan. Real talk yan. Kaya malamang sa malamang, alam na ni Bato yan. Alam niya na yan. Dahil dati siya pulis at gawain niya rin yan. Na hindi mag-publish or hindi ipaalam
ang warrant na yan para hindi mag-leak yung mga hindi makarating doon sa tao na huhulihin nila. Yun po yun, mga babayan. Surprise! Kung sa madaling salita, mga kababayan, isang surprise. Ang problema dito, ang malaking tanong, mahuhuli nyo ba si Bato? Kasi hindi naman talaga ito susuko. No can do. Putik na yan nagsalita na nga po siya Nagsalita na po siya, mga babayan. Ano mga sinasabi niya? Hindi siya susuko, mga kababayan. Diba? Kahit ano raw ang mangyari, hindi po siya susuko. Kaya, ibig sabihin, si Bato de la Rosa ay wala pong pag-asa na madala ito kung sakasakali sa ICC. Kasi hindi naman talaga ito magpapakita. Tingnan natin. Kasi ngayong araw na to, kahapon, ay balik Senado po ang mga senador. Tingnan natin kung papasok ba si Bato, kung talagang may talagang kaya po niya harapin itong mga to. Diba? Palagay ko, hindi, mag-iingat talaga ito. Hindi na nga makontak Yung mga cellphone nakapatay na, hindi na makontak ng mga media. Bakit? Kasi matitres po siya Diba? O ito pa, pakinggan natin, mga babayan. Sa Kongreso mo na tayo, report ni Manong Milky. Puntahan muna natin ang Kamara na pipinto umanong pag-aresto ng International Criminal Court kay Senator Bato, unang hakbang sa hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunan, Manong Milky. Sister Ellet Lakay may tuturing na unang hakbang ng tagumpay sa hinihintay na hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nagdaang Duterte administration ang napipintong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng International Criminal Court. Reaksyon to ni Representative Rene Co ng Kabataan Party List sa DCRH exclusive na sinabi ni Ombudsman Crispin Rimulya sa programang executive session noong Sabado. Igrinti ko na isilbi ang warrant of arrest ng ICC forthwith o agad-agad dahil bawat delay ng paglilitis ay kawalan ng hustisya sa pamilya ng mga biktima. Umaapela si Ko sa publiko at sa mga kabataan na maging vigilant laban sa anumang tangka ng kampo ng mga Duterte para protektahan at hindi maisilbi ng ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Sa panig naman ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, hindi dapat manatiling malaya ang mga utak at tagapagpatupad na madugong drug war. Anya mahaba ang listahan ng mga pamilya na biktima na naghahangad ng hustisya at dapat umunong managot si Senator Bato at lahat ng mga sangkot. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa... Yes, okay. Anong inaasahan natin sa Kamara ngayong araw ng Martes? Balik session? Balik session ngayong umaga, Lakay, at ang maging ang mga opisina dito sa House of Representatives. Di po ba? Yan po, mga babayan. Nananawagan ang mga si Congressman Rene Co, pati si Antonio Tino, na nararapat lang na parusahan ang mga sangkot sa drug war para magkaroon naman ng hustisya ang mga biktima, mga babayan. Sa totoo lang po, nagtataka po talaga ako, mga kababayan, kung bakit nagkaganito po itong mga Duterte. Nasanay lang siguro sila sa patayan na walang kwenta. Sinayang lang po natin ang mga buhay ng mga taong iyan kung yan po ay ikinulong. Tapos pagdating ng gera, halimbawa magkaroon tayo ng digmaan, pwede nyo ito magamit Diba? Itong mga taong ito. Hindi, real talk, mga babayan. Kasi kung ako ang otoridad, kapag nagkaroon po tayo ng bakbakan, sa halimbawa, wag naman sana, ay itong mga bilanggo na ito,
mapapakinabangan ito. Mapapakinabangan ito. Ito ang unang-unang isalang, di ba? Para ipagtanggol ang ating bayan. Tapos ang kapalit, kanilang kalayaan, kung sakasakali po makaligtas po tayo. Di ba? Kaysa naman sa pinatay ng walang kalaban-laban, parang nagparusa po tayo ng dinaig pa po natin ng Panginoon. Di ba? Ang Panginoon niya nagpapatawad, tayo pa kaya. Di ba? Yun lang po mga babayan na ito, panghuli. Kung ako tatanungin ninyo, nararapat lang po na maparusahan ang mga sangkot sa dragwar. Tama lang po yan para maisip naman nila na mali ang kanilang ginawa. Pangalawa, hindi na po sila tularan. Kung galit tayo sa droga, yes, tama lang na magalit tayo sa droga. Pero, hindi po tama na ilagay natin ang batas sa ating mga kamay. Ang ating mga kamay ay ginagamit po ito sa mabubuting paraan. Ang ating mga kamay na ito ay nararapat lang na gamitin natin sa maayos, hindi para ilagay natin dito ang batas sa ating kamay. Diba? Mayroon naman po tayong karapatan bawat isa sa atin ang mabuhay sa mundong mapayapa. Amen? Alright mga babayan, abangan na lang po natin kung kailan mahuhuli si Bato de la Rosa. Okay? Siyempre, mga babayan, para malaman ninyo yung mga update, mga breaking news dito sa channel natin, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa Mountain Channel natin, subscribe ka na po, i-click ang notification bell, tapos para pag na-click nyo kasi ang notification bell, ay bawat upload live ng ating channel, ay papasok agad po yan sa inyong mga notification sa inyong mga cellphone. Kaya ano pang hinihintay nyo po? Like, subscribe, and share para po malaman ng madlang people. Alright? Salamat sa inyong pagsuporta palagian. Mabuhay ang bagong Pilipinas.